Magandang araw mga kamensahero. Ngayong araw ay nandito nga tayo sa paggawaan ng motor at pinagawa natin si Jaguar. Pinapalitan natin siya ng clutch lining at pati na rin ang rubber damper ay pinapalitan na rin natin. So ayan na nga si Kuya. Binabaklasan niya yung housing ng clutch damper. Ito nga pala yung takip dun sa lining, tapos ito yung housing. Dito nilalagay yung plate tsaka bagong lining natin. So luma na yung dati kaya nga pinalitan natin. So ito yung mga plate yung nakakabit sa lining, katabi ng lining. Alternate yan sila, bali tatlong lining. Tapos ito yung bagong bili natin. So original na yung binili ko para sigurado. Kasi kung local pa rin ay wala pa rin. Ganun pa rin ang takbo niya kapag local ang pinalit mo. So ito nga pala yung luma nating clutch lining na binaklas. Bali tingnan nyo mga kaibigan, mga kamensahero, sunog na siya. Ito ay pang barako. So ang bilis lang siya, mabilis lang masunog, mabilis lang siya mapudpud kasi nga replacement lang yan, hindi siya original. At saka pang barako. Tapos ito na, umpisa na ni Kuya yung pagbabaklas ng clutch damper natin. Titignan natin kung okay pa. Sabi kasi ng gumagawa, sabi ni Kuya, ay kailangan na rin palitan kasi umaalog na. So mahirap yun kapag hindi natin mapalitan kaagad, hindi natin maagapan kasi nga kapag umalog yung clutch lining at rubber damper ay marami pang madadamay. At sa hindi natin inaasahan mga kamensahero, ngayon ko nalaman na hindi pala ginawa na maayos yung clutch damper ko nung pinagawa ko sa isang pagawaan dyan sa may Las Piñas. Shout out sa iyo kaibigan. Masyado mong ginalingan kaya hindi ko napansin yung gawa mo. Sana sa mga susunod yung customer ay wag nyong gawin ito kasi kawawa naman yung customer kapag walang alam na kagaya ko. So ang pinalit pala niya sa rubber damper ko ay hindi pang YTX kundi pang Honda TMX, kaya maalog dahil maluwag siya, hindi siya compatible dito sa butas ng YTX. So sa sobrang inis ko ay pinalitan ko na lang din ng original. So ang pinapalit ko dito ay rubber damper ng pang Sniper 150. So parehas lang yan sila ng sukat ng Yamaha YTX at original na itong pinalit natin. At yun na nga, naikabit na ni Kuya yung rubber damper natin. Hindi ko na na-videohan kasi nga nag-CR tayo ng mga time na yan nang kinabit na yung rubber damper. Sa mga magpapagawa pala dyan sa parting Paranaque, nire-recommend ko sa inyo si Kuya Andro dito sa may Baliwan. Dito niyo siya makikita sa may palengke ng Baliwan, sa may katabi ng emission test. Hanapin niyo lang si Kuya Andro. Magaling po yan. Matagal ko na siyang mekaniko at proven tested ko na yan. Hindi pumapalya ang motor ko pag siya ang gumagawa. Kaya pag nagpapagawa ako ng motor ko ay siya ang hinahanap ko at hindi ako naghahanap ng ibang mekaniko. Kapag wala siya ay hindi muna ako nagpapagawa. So alam ko na ang trabaho ni Kuya Andro. Magaling po yan, proven tested ko na yan. At yan nga, nililinis na niya ang makina para siguradong malinis bago niya maikabit yung clutch housing natin. Bali, isa din yan sa mga nagustuhan ko kaya dyan ako nagpapagawa sa kanya palagi kasi nga sinisigurado niyang malinis yung magawa niya at hindi niya hinahayaan na may back job na bumabalik sa kanya para sure pag nagbumabiyahe ka ng malayo. Bali, ayan na nga at inumpisa na ni Kuya Andro yung pagkabit ng clutch lining natin. Bali, original na yung pinakakabit natin na clutch lining kasi nga nadala na tayo dun sa lining ng barako. Barako kasi ang ating kinabit na una, yung kanina na binaklas kaya nasunog kaagad at mabilis mapudpud. So yan ang pinalit natin. Bali, lining po yan ng Yamaha FC. FC po yung binalit natin kaya parehas lang naman yan sila ng sukat at original pa.
kaya sigurado tayo sa nabili natin. At sabi naman ni Kuya Andrew ay original po yan. Tingnan nyo naman, iba yung kulay kaysa dating binaklas natin. So, kinabit na niya yung una nating clutch lining. Bali, alternate po yan yung ginagawa ni Kuya Andrew. Isang clutch lining, tapos ang kasunod nun ay plate naman. Kaya tatlo-tatlo. Isa sa mga nagustuhan ko kaya kay Kuya Andrew ako nagpapagawa. Kasi nga, bago niya ikabit yung pyesa, nililinis niya muna ito na maigi. Binubuhusan ng gasolina, tapos bubugahan niya ng hangin. Kaya siguradong malinis na malinis yung pyesa bago niya ikabit. At sinisipat niya muna ito kung may tama or wala. So, bali fast forward tayo mga kaminsahero, no? Medyo mahaba-haba itong ginagawa ni Kuya Andrew. At yun na nga, naikabit na nga ni Kuya Andrew lahat ng lining natin, no? Pati yung pinakatakip doon sa clutch housing natin. So, ayan, hinihigpitan lang niya. At maya-maya, okay na yung motor natin. Bali, konting tono na lang yan sa clutch lining. Itutono na lang niya. Tapos, ibabalik na yung pinaka-case niya, pinakatakip. At yan nga, hinihigpitan na nga niya yung mga tornilyo para masigurado na hindi bumaklas. So, ayan na nga, at tinutono na ni Kuya Andrew yung pinaka-clutch natin. Tinitignan niya kung masyadong mataas or masyadong mababa. Kailangan pantay lang siya, hindi siya masyadong mataas or hindi masyadong mababa. Kasi nga, may connection din yan sa takbo ng motor natin. So, kailangan nasa gitna lang siya, nasa katamtaman lang. Hindi pwedeng mataas at hindi pwedeng mababa. Kasi nga, kung mataas, masakit din yan sa kamay. Mas lalo kung traffic yung daanan, yung dinadaanan mo. Alright, at yun na nga, ang kasunod na gagawin ay pag-change oil. So, ayan na nga, at nakita nyo na pinifix na ni Kuya Andrew na ibalik na lahat, pati yung takip ng pinaka-makina natin. So, ang kasunod niya na i-change oil. Papalitan na niya yung langis natin. Bali, ito nga pala yung ginamit natin para sa 4-stroke Yamaha P po yung ginagamit natin. Yung kulay violet. So, mas maganda po yan kasi nga pang 4-stroke nga daw po talaga yan. At saka pinapalitan na rin pala natin ng bagong oil filter yung motor natin. Kasi nga medyo malayo-layo yung rides natin kinabukasan dyan mga kaminsahero. Punta tayo ng Infanta, Quezon. So malayo-layo yun, mga around 3 hours yun galing dito sa NCR sa Manila. So sinigurado natin na okay yung motor natin, nasa kondisyon si Jaguar. Kaya pinaayos kaagad natin, dinala kaagad natin siya sa pagawaan kasi nga ayaw natin na magka-aberya tayo sa daanan. Lalo na kung yung pupuntahan nyo ay hindi nyo kabisado. Okay na yung gumastos ka sa una pa lang bago ka mag-rides kaysa naman gumastos ka kapag nasa gitna ka na ng kagubatan at walang tutulong sa'yo. So, advice sa mga magra-rides, siguraduhin kondisyon ng motor niyo bago kayo umalis sa inyong mga tahanan kung malayo-layo ang pupuntahan nyo. At dito nga pala mga kaminsahero ay pinapalitan ko na rin ng bago yung ating spark plug. Pinalitan natin ng bago kasi nga medyo pumupugak-pugak na siya pag tumatakbo, pag umaandar. So, okay pa naman daw yung mga binaklas na spark plug sabi ni Kuya Andrew. Pero sinigurado ko na lang, bumili na lang ako ng bago para sure. Kaya yun na nga at binabalik na ni Kuya Andrew yung bago nating spark plug. Bali, hinihigpitan lang niya dyan para okay naman yung pagkakabit. So, okay na, goods na. At binalik na rin niya yung mga cover ng motor natin, yung fairings. Yan na yung pinakahuling ikabit ni Kuya Andrew. So, okay na yan motor natin, na condition na yan. Nalagyan na yan ng oil, tapos nakapalitan na rin ng clutch lining. Bali, i-road test na lang yan ni Kuya Andrew bago ibalik sa atin. So, yan na nga si Jaguar. Okay na, okay na. So, paano mga kaminsahero? Hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating video. Maraming salamat. Bye-bye.